to the kitchen. You saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Hi guys! Oh my God, kinakabahan talaga ako. Pero kailangan kong i-document yung araw na ito. So, it's 9:30 po in the morning. It's April 28, 2025. And I'm on my way sa aking very first job dito sa Denmark. I mean, yung first job na outside my globe. Yung hindi business namin. Yung hindi sa amin. Pero technically parang ganun pa din, pero hindi naman, hindi sa amin yun. Bali tenant namin sila, nagro-rent sila sa amin. So mag-work ako sa isang coffee shop and coffee and restaurant, coffee bar, ano bang tawag doon? Coffee and resto, pero ang pangalan ng work nila is Aromas Cafe. So yun, magagawa tayo ng kape, magsiserve all around. Kasi dito sa Denmark, konti lang malimit yung employee nila. So meaning, kapag cashier ka, hindi ka lang cashier. Magsiserve ka din, magluluto sa kitchen, all around. Unlike sa Pilipinas, diba, mostly, kapag cashier ka lang. Tapos kapag ka-server ka, doon ka lang sa server. Tapos kitchen is sa kitchen lang. So dito is all around. Kinakabahan ako, sobrang kinakabahan. Hindi nga ako nakatulog ng maayos kagabi. Literal talaga na parang may butterfly ako sa aking tummy. Kasi nafe-feel ko talaga na kailangan ko mag-toilet, pero pag nasa toilet ako, hindi na kaya. So 24 kilometers away lang naman yun from sa bahay. Malayo din. Pero ang maganda dito is yung nagastos ko sa gasoline, part of it ay mababalik sa akin. Kita nyo ba yung sasakyan sa likod ko? Very close. Pero ang bilis ko na naman. So yan lang guys, gusto ko lang i-share sa inyo. And gusto ko talaga, kailangan talagang ma-document to kasi first time ko talagang mag-work sa labas. Ito talaga yung reason para naman ma-explore ko at ma-feel ko talaga. And yun, itutur ko kayo later sa aking new work. Kinikilig ako. Oh my God, hindi ko alam kung nafe-feel nyo yung nafe-feel ko or kung naiintindihan nyo ako, pero I'm happy. See you later. Bye. Hi, I'm back. I'm here sa ating workplace. Pero close pa. Feeling ko close pa. Pero tara na. Next day, nahirapan ako mag-vlog kahapon kasi medyo madami yung tao. So, next day na itong video na to and nagre-ready na ako. Magkakat ako ng tomato at saka ng sibuyas. Diba? Feeling expert ako. Yung hindi naman ako marunong magluto pero
Nandito ako ngayon sa kitchen, magfi-feeling marunong magluto. So, ikakat lang natin to kasi gagawa tayo ng sauce mamaya para sa arepas. Mechada. It's Venezuela cuisine. So, ito i-bake natin siya sa 180 degrees for 12 minutes. Ready to bake na croissant. At dahil luto na ngayong ating chicken, ipupul na natin siya. Ano bang tawag doon? Yung hihimayin na natin yung chicken. Kasi gagawin din natin to, or gagamitin natin to mamaya sa arepas. Bali, ipupul natin siya, tapos imimixan lang natin siya ng avocado. So, ito nga. Ito naman, beef naman yung pinupul ko dyan. Kasi gagawa na tayo ng beef mechada. Arepas bread yan. Gawa sa corn or sa mais. Hello! So, nandito tayo sa Yaring. Kasi susunduin natin yung mga bata. Kakatapos ko lang ng work. Hindi lang naman pala kakatapos. Kasi 4:30 na. At 15:30 or 3:30 ng hapon ako natapos sa trabaho ko. Sobrang pagoda ako kasi wala talagang upo. From 9:30 hanggang 3:30, hindi talaga ako umupo. Nakatayo lang talaga ako palagi. Tapos, pinagbe-break niya ako mga around 3 p.m. Pero, diba? So, sabi ko, hindi na ako magbe-break. Kasi, hindi ko rin naman naramdaman yung gutom ng mga 12 ganyan kasi ang daming tao. Ay, pagod talaga ako. Grabe talaga yung expectation sa reality. Minsan, parang gusto mo nalang mag-give up kasi yung work na in-expect mo ay hindi yung work na magiging work mo. Pero okay lang din naman. Wala kasing tao kanina, so walang lulutuin, walang cashier, walang gawa-gawa ng kape. So ang ginawa nga namin, or ginawa ko, is naglinis dun sa pinaka-stock room nila. Pero okay lang naman kasi nga, kami talaga din dapat ang gagawa nun. Kasi diba nagre-rent sila sa amin, so okay lang. Pero nakakapagod pa din ha. Tapos, walang free doon, walang free na lunch kahit na parang sila, yun nga, food resto or cafe. Grabe, I'm so tired. Pero, enjoy naman kasi mabait naman yung boss ko. Tapos, mahilig din siya mangbola. Ay, ang galing mo. Ay, ang galing nito. Ay, ang ganda nito. Ay, ang creative mo. Ay, ang bilis mong makapick up. Ay, ang bilis mong matuto. Ay, paano mo alam yan? Ganun siya. Magaling siya mangbola. So, okay lang naman. So, yun. Monday to Friday yung work ko. From 10 a.m. to 5 p.m. Pero nire-request ko siya ng mga 9 o'clock or 9:30. Kasi 10 o'clock yung opening niya. Siyempre, di ba, dapat itapos siya mga 9:30. Sabi ko, pwede bang 9:30 na rin ako? Kasi gusto ko maagang umuwi. Pagod. Sorry. So, yun. Dito ako sa labas ng tennis.
club. Hinihintay ko yung mga bata. Kasi may training sila today. So, yun. So far, so good. Let's just be happy and be contented. See you guys again tomorrow. Bye. Be kind. Kapagod alive.